Pero sabi nila, Senator Migs, ano, yung pong panukalang Maharlika bill na ngayon ay batas na, parang minabilis na rush daw sa Senado. At tila meron pang sabi ni Minority Floor Leader na si Senator Aquilino Pimentel, nag-Viber meeting pa daw kayo para palitan yung magkakontra na sections 50 and 51 ba yun? Ano ho ba yung totoo? I think Misinformed misinformed lang si Opo. Alam mo, misinformed lang si Senator Pimentel dyan. First of all, pag-usapan natin yung Maharlika Investment Fund. Linagyan po natin, ito po, hawak-hawak ko, 2 pahina ng safeguards ng Maharlika Investment Funds. Yung galing sa House, wala po nito, House version. Mas mabilis nga po yung House. Kami po, it took us 6 months to debate on this. 6 na buwan, which is long for a measure. Matagal na po yan para isang panukala. So hindi po namin minadelay ito. Tinanong nga ako ng media, kailan nyo sa tingin pa ipapasa to? They asked me December of last year. I said possibly before the synergy of this year, of the next year, which is what we did before the synergy of this year. So ano pinagawa po natin? Unang-una, linagyan po natin ng explicit banning of utilization of funds of our pension agencies such as the GSIS and SSS. Talagang bawal kahit anong sugar coating mo dyan, hindi po nila magamit yan. Pangalawa, napakatindi ng paghahanap ng yung sistema o proseso sa paghahanap ng mga members ng council or board of directors nitong Maharlika Investment Fund, pati na yung leader. Ginawa po natin parang JBC, parang Judiciary Bar Council, dadaan sa butas ng karayom, tapos may top 5 names, pipili doon yung top, si Presidente sa top 5 names. So may proseso, hindi basta-basta dahil best friend ko siya, kunin ko siya, lagay ko siya dyan. Pag hindi po siya qualified, sa dami namin dinagay na qualifications, hindi po mapipili yan, that's a violation of the law. And then we also included about 2 pages of penalties, and these are the 2 pages of penalties for the misuse of funds. Misuse and abuse of funds. Talagang taking cue from this Malaysian experience. Ang dami po natin nilagay. Plunder, all sorts of bills from our special codes and the revised penal code. So, special laws and the revised penal code. So, ang punto ko dyan, talagang pinaganda natin lalo itong Maharlika Investment Fund. Totoo naman po yun. Sinabi ni Senator Pimentel, I just want to clarify, Ma'am Malu, pinasa po namin yan 2:00 ng umaga. Nag-meeting muli kami ng 9:00 ng umaga kasama ng House of Representatives for a meeting, a joint meeting. Not a BICAM but a joint meeting. Pagod na pagod po ang ating secretariat. That's why I said it was an honest mistake. They put a provision, section 50 and 51, na parehong linya, parehong salita. Ang pag-iiba lang, 2 prescription period, 10 and 20 years. That's an obvious mistake. That's an obvious and honest mistake on the part of the Secretariat. So ano pong ginawa natin? Sumulat po si Senator Mark Villar. That is the process. That is the legislative process. He was once a Senate President and he knows this. Nagsulat po si Secretary Mark Villar. Nagpadala po siya ng sulat sa Secretariat. Sabi niya, mali po yan. Ito yung transcript of records. Hindi po kami pumayag sa 20 years. Ang pinayagan lang po natin sa plenaryo was 10 years. I was the presiding officer. Very clear. Tinanong ni Risa Ontiveros, kasi si Ma'am Risa Ontiveros po nag-propose niyan. Ma'am Risa asked, can I move the prescription period to 20 years? Sabi ni Mark Villar, no, I don't accept. I only accept 10 years. So, very clear on the transcript of records. Nagkamali siguro sila pagdinig dahil alas 2 ng umaga. Yan po na ilagay, kala siguro nila we approved the 20-year prescription period. So it's very clear. There was no malice or any intent to derail or come up with a sinister move to do anything with this Maharlika Investment. It was clearly a honest mistake by the staff. Okay, pero magkaiba daw po yata yung 50 at 51. Administrative offense, criminal offense, so 10 at 20. Magkaiba talaga yung penalty dapat. No, but sabi nga only one 10 for sabi nga only 10 years. He only accepted 10. There was no agreement or approval of the 20 years. Walang-wala. That's why if we left it at that, Malu, kasi I could have said, okay, that's it. That's the final version. Kung pinanindigan ko na yung 2 provision na yan ay ilagay dyan. Okay, That is
that is tinatawag natin na tampering. Dahil hindi yan pinag-usapan sa plenaryo. That is why you always put everything on record. Dinalagay mo yan on record. Sinasabi mo, for the record in the Senate sa plenaryo. Para pag may konting controversy na ganyan, babalikan mo yung records at transcripts na pinag-uusapan nyo sa plenaryo. And even the Supreme Court, when they will deliberate, kasi alam ko may dadala nito sa Supreme Court, makikita po nila ang records. We will send them the transcript of records. The 20 years was never agreed on. It was never approved. And therefore, leaving that provision 50 and 51 as is would have been tampering because that is not the essence of what was discussed on the floor. Okay. In English ko na po yan, Ma'am Malu, kasi medyo technical po yan. Pero yan po ang explanation po. I strongly believe it can stand the test of constitutionality. But of course, anyone is welcome to take the laws that we pass into the courts. Okay, Senator Migs, ang sabi nila magiging obligasyon ng Dream Team ng Maharlika Investment Fund kung sakali. Kung success, stunning success, or failure, stunning failure ang mangyayari. Anong silip ninyo? At paano nyo sisiguruhin na tagumpay ang mangyayari? Well, kausap po si Presidente, nung pagpirma po natin itong Maharlika Investment Fund, ang sabi niya sa akin, we'll make sure na hindi po natin nilalagay ito sa high-risk investments. Ano po yung mga high-risk? Tulad ng stock market. Dahil pagbabawalan talaga natin ilagay itong pondo na to sa stock market dahil ating stock market ay napaka-volatile, di ba? Mataas, bumababa. Pwede nang mawala ng value ng 30% in one day dahil sa stock market volatility. For example, hindi po natin ilalagay yan under our rules and policies here in the Maharlika Investment Fund. For example, cryptocurrency, bawal yan. Because we laid out the policy. They can only invest it on low risk, medium risk as investable projects. Pangalawa, it has to have national impact. So, for example, infrastructure, hindi po ito pwedeng gamitin para magpagawa ng basketball court. Hindi po ito pwedeng gamitin para gawin ng multipurpose building ng mga politiko. Ito po ay high impact, NEDA-approved projects. For example, binanggit ko nga nung isang araw, yung Cavite-Bataan Bridge, yung tulay sa Cavite-Bataan, na sa tingin ko ay game changer po yan para sa ating ekonomiya dahil mapapabilis po ang travel of goods from the North Harbor and the ICTSI ports to the Central Luzon ecozones. Di na po 4 hours, 5 hours, magiging 45 minutes na lang. So, ang dami pong kagandahan na may lalabas itong MIF para sa ating bansa. Of course, creation of jobs, Malu, creation of jobs, thousands, tens of thousands of jobs with these projects and programs that we are mentioning. Okay. Pero kung low risk investment po, paano ho magre-recover ng 6%, 8% parang income? Ang sabi ninyo parang yung 4%, 3 to 4 ngayon, ano po, sa karamihan ng mga bangko at financial institutions. Pero ang Maharlika ay nangangako na malaki ang kita. Paano ho makapupunta yung kita natin kung... Ma'am Malu, siguro naman sina Ramon Ang at Manny Pangilinan, hindi po sila nagkakamali sa paggawa ng mga toll roads and bridges. Okay. Nung gumagastos sila ng napakalaki, 32 billion to build the Mactan Bridge in Cebu. I'm sure they see the income na pwedeng dulot nito mga proyekto ito. Kaya binanggit ko kanina, yung tulay na Bataan at Cavite Bridge, that will generate billions of pesos a year, tens of billions of pesos a year for toll fees, ay mapupunta po yan sa Maharlika Investment Fund as income.